Meron pa akong isang phrase na babanggitin sa inyo. Siguro narinig na ninyo ito. No? At kung narinig na ninyo ito, tulungan ninyo ako. No? Kayo po mag-complete ng sentence. No? Narinig na po ba ninyo itong phrase na hurt people? Hurt people. Tama? At yung kabaliktaran naman niya ay usually sinasabi nila, healed people, heal people. No? Save people, save people. No? Kung ano nangyari sa'yo, no, sabi sa Bible, we love because He first loved us dahil tayo ay nakatanggap, kaya tayo ay nakakapagbigay. No? Pero kunyari, gamitin ko po itong phrase na ito. No? Pakita natin yung phrase na ito. Yon. Wag mo na yan. Okay. Wag mo na yan, wag mo na yan. Yan. Pag ginamit naman yung phrase na broken people, ano po ang kasunod niyan? Broken people, break people? Tama bang sabihin yun? Broken people, broken people. Para tayong broken record, no? Pero teka, bago po tayo conclude, no? Para sa akin, depende. No? Usually, ako pwede kong sabihin ganito, no? Hindi ko lahat kayo ay kilala, no? Personally, pero pwede kong sabihin, dalawang klaseng tao lang sa mundo. There are broken people and there are broken people. No? Usually, sasabihin ng mga pastor, tignan ninyo yung katabi niyo, tanungin niyo yung katabi niyo, basag ka ba? Pero hindi. Actually, ang totoo niyan, kahit na hindi ko kayo kilala, basag po kayo. Ang tanong lang, anong klaseng basag? Nakuha po natin, tignan ninyo yung katabi ninyo, anong klaseng basag yan? Basag ulo, basag... Saan siya basag? No? Sa pag-aaral ko ng Bible, para sa akin po ito no? Para sa akin, may dalawang klaseng brokenness. Pakisabi na malakas, dalawa. No, pakita natin sa kutututok to. No? Meron pong brokenness that's caused by sin, and then meron din pong brokenness na maniwala kayo hindi, pakita ninyo sa akin yung mukha ninyong nagulat. Meron pong brokenness na caused by the Savior. Naniniwala po ba kayo doon? Meron pong brokenness na caused by the Savior. Well, maaari, hindi po laging ito yung word na ginagamit ng Biblia, pero sa tingin ko naman po, no, sa 30 years ko naman sigurong pag-aaral ng salita ng Diyos, no, I think hindi naman siguro mali itong sinasabi ko. Again, malamang hindi ito yung word, hindi ito yung phrase na ginagamit ng Biblia, pero ito yung tinutukoy niya. No? For example, when you look at evil people, wicked people, Ahab, Manasseh, Judas, Saul, King Saul, no? Bakit sila ganon? Kasi basag sila eh. Nakuha? In other words, hindi sila buo. Nakuha po natin? Ang taong hindi buo, hahanap at hahanap ng tao o bagay o ano-ano, usually tawag natin doon idols, para mapuno po sila. No, meron ako nabasa, wala po sa screen po, no? Kasi nasa Jeremiah po ako ngayon. Sabi ng Lord, no, sama-sama ng loob ng Lord sa Israel, sabi niya, my people have committed 2 sins. 2. Hindi daw isa. Sabi niya, 2. Ano yun? Una, they have forsaken me, the fountain of living water. Di okay yun, di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos daw parang balon, parang gano'n, balon na malalim, balon na hindi mauubos, no? Para siyang ocean. Ano yung ocean sa Tagalog, pare ko? Dagat. Para siyang dagat na kahit anong uhaw mo, hindi mo siya mauubos. Di ba? So sabi ng Lord, living water ako eh. No? Living cistern ako eh. Pero, forsake ninyo ako. Pero, nagtaka po ako. Hindi actually nagtaka. Actually, interesting para sa akin. Sabi ni Lord, you have committed 2 sins. Sabi niya, and, ano pa? Sabi niya, at gumawa kayo ng mga poso, di ba? Broken cisterns. No? Doon kayo tumakbo na alam naman ninyo, hindi makapag-satisfy sa inyo. As a matter of fact, broken cistern nga eh. E di walang lalabas na tubig doon. Pero ang tanong, why would people, una, siyempre, nakapagtaka na nga, why would they forsake the living water? Di ba? Pero yung pangalawa, para sa akin, ang galing ng insight ng Diyos no, sa puso ng tao, na ang tao talagang maghahanap tayo, kahit mali, no, ng mga bagay o tao o ano-ano dyan, para mapuno po tayo. Siguro yun ang sinasabi ni Augustine.
Nakilala si Augustine, si parang Augustine. Yung sabi niya na meron daw God-shape, o si Pascal yun, yung meron daw God-shape, vacuum, ang puso ng bawat isa, dahil God-shape siya, ang makapagpuno lang sa kanya, ay of course, walang iba kundi si God. Di ba? O si Augustine yata yung prayer na, Lord, our hearts are made for Thee, and diba? And only parang something like only you can satisfy us. Something like that, no? Pero again, kita niyo sa Jeremiah, yung insight ng Diyos, no? Pag hindi ka sa Diyos tumatakbo, sigurado may tinatakbuhan ka. O ito, pwede na ninyo tanungin yung katabi ninyo, kanino ka tumatakbo, bebe? Amen? Kung hindi ka sa Diyos tumatakbo, sure, meron kang tinatakbuhan. Kasi, hindi mo kaya, listen to me, hindi po natin kaya mamuhay na may kulang. Lagi tayo maghahanap ng ano para mapuno tayo, para mabusog tayo, para mabuo tayo. No? So, pag tita mo, bakit tong taong to, parang, di ba, may addiction, may bondage, di ba? Parang lalakero, babaero, mukhang pera. Ang totoo niyan, broken po sila. Amen? Pero, ito din po, no? As any great man of God, great woman of God. Mahilig po kasi ako mag-aral ng favorite subject ko po sa seminary ay church history. Hindi ko alam bakit yun ang kinahiligan ko. Ang hilig ko mag-aral ng mga movements, na alam ko, nagpalabas yata po kayo, no, Tatay Rafi, nung mga Welsh revival, mga revival sa Hebrides, yan, mga, hindi naman sa pagyayabang, medyo familiar po ako sa mga taong yan. Sila Duncan Campbell, Evan Roberts, John Wesley, Charles Spurgeon, ay, kilala ko po mga yan, no? Actually, gusto ko nga, pag-akyat ko ng langit after Jesus, itong mga revivalist na Charles Finney, ay, ito yung mga gusto ko pong makilala, no? Very interested po ako kila Tozer, Martin Lloyd Jones, kasi mga lahat ng ginamit po ng Diyos. At nakita ko po, no, kahit anong denominasyon, some of them Baptist, some of them Pentecostal, Methodist, basta ano-anong mga denominasyon, basta Christian. Billy Graham, no, lahat po sila, wala po ni isa sa kanila ang ginamit ng Diyos mightily na hindi po muna binasag ng Diyos. I think it was the great A.W. Tozer who said, before God can use a man, si God, must first break him. Nung una ko pong nabasa yan, actually natakot po ako. Parang sabi ko, parang alam ko may pagtawag sa akin ng Diyos magpastor, pero nung nabasa ko po yan, kasi isa sa mga early na binabasa ko po ay si Tozer, meron kasing parang mentor na nag-recommend sa kanya. Basahin mo pre, si Tozer. Nung binasa ko si Tozer, grabe, nakakatakot pala magsulat tong taong ito. No? Napaka-sober ng mga sinasabi niya. Patay na po siya, pero hanggang ngayon, if you read any Tozer book, parang napaka-ano pa rin, no? Napaka-fresh, napaka-relevant. Yung anointing po ng mga sinusulat niya nandyan pa rin. At sa kanya ko, I think, unang narinig, hindi siguro nag-originate sa kanya, pero sa kanya ko unang narinig na bago ka magamit ng Diyos, kailangan babasagin ka muna ng Diyos. Takot po ako sa basag. Ayoko ng ganun, di ba? Lord, kaya nga ako naging Christian para ma-heal. Kaya nga po ako naging Christian para maging whole. Pero ngayon, ito sinasabi mo, Lord, bago mo ako magagamit, kailangan basagin mo ulit ako. Kailangan i-break mo muli ako. Opo, doon ko na-realize ang Christian life ganito. Listen to me, ha? Lahat tayo pinanganak, basag. Can I have an amen? Amen, di ba? Kaya ka na born again para mabuo. Pero, para talagang tuluyan ka mabuo, kailangan mabasag ka muli. Parang gulo, no? Ulit-ulit, no? Lahat tayo pinanganak sa kasalanan at ang ginawa ng kasalanan sa atin, binasag po tayo. Naging broken po tayo. Now, ang layunin ng Diyos is to make us whole. W-H-O-L-E. No, kaya nga siguro favorite word ko sa Bible, o baka yun lang kasi ang alam ko, no, yung Hebrew word na shalom. No? Shalom, sa English ay usually sabi peace, no? Pero alam po ng mga nag-aaral sa Bible na ang shalom is more than peace. No? Shalom is such a powerful word. Siguro pinaka meaning talaga ng shalom is wholeness. W-H-O-L-E-N-E-S-S. Buo. No? Kaya yung shalom. No? Pero para magkaroon ng shalom, para maging shalom po tayo, kailangan hayaan po natin na basagin tayo ng Diyos.
Siguro, again, wala din po sa screen. Sinashare lang po natin ng mabilis po. Ano? Kung nabasa ninyo yung John 15, hindi po ba? Yung John 15, sabi ni Jesus, any branch that does not bear fruit is cut off. Pero yung branch daw na nagbe-bear fruit, ano daw ginagawa niya? Pinuprune daw niya. Yung prune, masakit po yun yung pruning. Para daw, fruitful na nga ba't kailangan pa i-prune? Para maging mas fruitful. Kaya mga kapatid, tingnan lang po natin ito. No? May brokenness na caused by sin. Tama? Ito yung mga bondages, ito yung mga addictions, ito yung mga kasalanan na minsan tinatawag nating pet sin. Ito yung mga kasalanan na siguro sinasabi sa Hebrews, yung mga kasalanan na parang for whatever reason, hindi natin maiwan-iwan. May mga linggo, pag nag-preach siguro si Tatay Rafi, takbo kayo sa altar, di ba? Sinuko na ninyo, nag-encounter po kayo, sinuko na ninyo. 1 month later, nandyan na naman po siya. Wala magtataas ng kamay, pero sino po nakaka-relate? Di ba? Di totoo, may mga kasalanan parang paulit-ulit, pabalik-balik. Bakit parang hirap-hirap bitawan, ang hirap-hirap iwanan? Ang bilis iyakan, ang hirap iwanan. Amen? Hindi, totoo. Baka ako lang ang makasalanan. Siguro kayo rin. Ako makasalanan, kayo mas makasalanan. Amen, no? Patas na tayo dyan, ha? Pero, again, kung titignan mo yung church history, kahit na, P-months, sobrang lalim naman sa akin yan, kakaborn again ko lang po. O sige, kahit huwag na ng church history, any person na kilala ninyo, hinahangaan ninyo, Pastor Rapi, Mami Weng, Pastor Alan, mga pastors natin, Pastor Jacob, Pastor Jay, kahit na ano, sila Pastor Reggie, napapakinggan ninyo, Bishop Oriel, lahat ng mga taong hinahangaan ninyo, lahat ng mga taong nakita ninyo yung bunga ng ministry nila, sure ako, 100%. Lahat yan may patotoo ng brokenness. Walang ginamit ang Diyos na hindi muna niya binasag. Kaya ito yung thesis ko po. Na? So ang gagawin natin, topic natin, broken. Ang gamit ko lang dito ay yung broken, negative. Okay na, have an amen on that? Yung brokenness, again dito lang sa topic ko pong ito ang gamit natin para i-differentiate sila, yung broken, pangit. Amen? Pakitingin sa katabi ninyong pangit. Pakisabi, ikaw yung topic. Amen. Yung isa naman, brokenness, ito, positive. Okay? O tingin naman dun sa katabi ninyong maganda. Pakisabi, ikaw ang topic. Amen. No? O, yung mga taong nalilito kung saan ka dyan, di ba? Minsan kasi parang saan ba ako dyan? Sa totoo, minsan para tayong boat Hindi po ba? Na may mga areas ng buhay natin na basag, yung alam natin hindi pa talaga totally na isuko sa Panginoon, di ba? O nung alam natin dadaan tayo sa season ng brokenness, season ng pruning, di ba? Na may mga inaalis ng Diyos sa buhay mo, no? Tapos parang ayaw natin, hindi po ba? Yung mga bagay na hindi naman kasalanan. Alam mo, brokenness, minsan ganito May mga bagay na hindi naman kasalanan, pero tatanggalin sa'yo ng Diyos. Para yung dependence mo totally na sa Kanya. Ako naisip ko nga, for example, basahin natin yung libro, buhay ni David. Kung kailangan ni David si Samuel, doon kinuha ng Diyos si Samuel. Minsan ang Diyos nananadya. Hindi mo ba? Tapos minsan feeling natin parang galit sa atin ng Diyos. No? On the run si David from Saul, siyempre takbo siya kay Samuel. Maya-maya, wala na rin po si Samuel. No? Si Isaac, hindi naman po kasalanan. Although marami nagsasabi, si Abraham daw, sobra niyang mahal si Isaac. No? Kaya pinapag-give up sa kanya ng Diyos. O guys, pwede, pero share ko lang siguro, alam din ni Tatay Rafi to. Wala naman pong Bible verse na nagsasabi po nun. May nakita na po ba kayong Bible verse? And Abraham loved Isaac so much. So God told Abraham to give up Isaac. May ganun bang Bible verse? Well, ang pinakamalapit ay yung God tested Abraham. Pero minsan tayo na rin po nag-conclude na siguro sobrang mahal ni Abraham si Isaac. No? Kaya pinapag-give up niya si Isaac. Bakit niya pinapag-give up si Isaac? Promised child si Isaac. What if it was a test, not of sin, not of idolatry, but simply brokenness? Pwede? Amen, di ba? Minsan may mga inaalis sa iyo ang Diyos. Tinatanggal sa iyo ang Diyos. Hindi naman mali, hindi naman kasalanan. May mga ibang nga pinag-pray mo pa Pwedeng trabaho. Pwedeng tao. Yung pinag-pray mo, pero in a season of brokenness, sabi ni God, anak,
may aalisin ako sa iyo hindi lahat ng inaalis ng Diyos sa buhay niyo yung mali. Minsan, hindi naman siya yung mali. Di ba? Minsan siya nga yung tama. Pero, kasi may tinuturo sa atin ng Diyos. Di ba? Na papunta na tayo ng next level natin. Bago sa pag-aaral, sabi ng Diyos, matagal ka na nagkolehiyo, na magmamasteral ka na. Baka iba sa atin, magdo-doctorate ka na sa iyong spirituality. Kaya may mga bagay na hindi natin naintindihan. Di ba? Minsan sabay-sabay nagkakasakit yung mga mahal natin sa buhay. Tapos, di ba, Lord, ano nangyayari? Tine-check natin yung heart natin. Lord, namumuhay ba ako sa kasalanan? Lord, may mga bagay ba sa buhay ko na hindi ka aya-aya sa inyo? Parang wala naman. Narasa ba ninyo yun? Minsan wala, alam mo naman, as far as you know, Lord, examine my heart. Diba? Sabi ni David, test me if there's anything that is not pleasing to you. Tapos parang wala naman. Pero parang sunod-sunod yung pagsubok, sunod-sunod na may inaalis ang Diyos, tinatanggal ng Diyos, di ba? Para matuto talaga maging desperate tayo sa Diyos. Ang tawag doon, brokenness. Again, yun lang po ang gamit ko, no? Para ma-distinguish lang po natin. So ito po ang thesis ko, mga kapatid. Ang thesis ko ganito, maraming Kristiyano na nanatiling basag, broken, kasi ayaw magpabasag. Does it make sense? Tama. Kaya may mga Christian hindi makausad-usad. Kasi, yung sabi ng Lord, anak, lika, di ba? I-take up mo tong kursong ito. Mahal ang tuition dito. Lord, ano po yan? Brokenness 101. Pambihira, paring Alan, may 101. Ibig sabihin, may 201 pa. Hindi, totoo, di ba? Di ba? May 301 pa, minsan may 401 pa. Hindi ko po inaano po ito, bago po maging Christian ng inyong Pastor Manric, hindi po ako umiiyak. Halos. Well, partly, by the grace of God, hindi po Christian ang family ko, at least hindi ako lumaking Christian, pero yung parents ko napakabait sa akin. Alam mo, wala akong naranasang persecution. Buddhist po sila. Nang naging born again ako, okay lang sa kanila. Nung nagpaalam ako sa kanilang 18 years old po ako, magpapastor ako, sabi ng tatay ko, di ba, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Hindi po si Enrile ang tatay ko, ha? Okay. Pero gano'n, hindi totoo. Sabi niya, okay ka ba dyan? Gusto mo ba yan? Ha? Opo. Sige, bahala ka na, ha? Sa decision mo yan. Opo, hindi man lang ako pinersecute, hindi ako pinalayas. Kaya nung nagpastor na po ako, naging iyakin po ako. Minsan, nagpipreach ako, bigla ako maiiyak. Naiinis nga ako pag naiiyak ako. Sabi ko, naku, huwag ka maiyak, tumigil ka. Di ba? Compose, sayang kagwapuhan mo. Di ba? At yung mga miyembro ang naiiyak. Pero nakuha po natin. Pero naging Christian po ako, tapos lagi pag may pinapagawa ang Lord, laging nagiging iyakin po ako. Alam mo yon? Pero sabi ng Lord, anak, that's the price that you pay. You want anointing, di ba? You want yung double anointing, pinagpa-pray ni Tatay Rapi, yung apoy na hindi mamamatay. Kailangan po talaga no? Siguro, konting comfort po na pag nagbabasa nga po tayo, hindi lang ng Biblia, at maging ng church history, nakita ko nga po John Wesley, Charles Spurgeon, kahit sino. Mga hinahangaan po ninyo kung nakikinig. Baka kay Stephen Prado. I'm sure, pag siya na-interview po ninyo, nakausap ninyo, patanungin ninyo siya kung meron ba siyang season or experience of brokenness. Sure po ako. Meron. Kasi wala pong ginamit ang Diyos in a significant manner na hindi po naranasan ito. Pero tignan lang po muna natin po ito. Again, ano lang natin to the reason why many Christians remain broken, but hindi makausad-usad, kasi nung si God na ang magbabasag, ayaw magpabasag. Kaya, sadly, nananatiling basag sa kasalanan. Kaya hindi makausad-usad. Kaya yung bandage, nananatiling bandage. Yung addiction, nananatiling addiction. No, pero ang prayer po natin tonight, God, in His goodness, will do His own kind of brokenness. Kasi mga kapatid, wala namang ibang choice Either broken ka or broken ka. Hindi, yun na totoo. No? Walang gitna. Walang gitna. No?
Pimans, ayoko nung yung brokenness ng Lord, masakit eh. O, ayaw mo, edi doon ka sa brokenness ng mundo. Doon ka sa brokenness ng kasalanan. Maaari, hindi masakit, pero sure ako, broken people, yung pangit na broken broken people break people. Broken people hurt people. You cannot help it. Nature mo yan. Alam mo, may sikat na kwento ng yung The Scorpion and the Frog ba yun? Alam din yung kwento. Fable yata yun eh. Baka Aesop fable yun eh. Na yung scorpion, kailangan niya tumawid ng ilog, pero hindi siya marunong lumangoy. So nakita siya ng frog. Sabi niya, Mr. Frog, pwede ba ako umangkas sa'yo? Di ba yung frog magaling lumangoy eh. Sabi niya, angkas ako sa'yo para dalhin mo ako sa kabila kasi kailangan ko makarating doon sa kabilang ilog. Nandun yata yung girlfriend niya. Hindi ko alam. Sabi ni frog daw, ayoko nga. Scorpion ka eh. Di ba? Mananagat ka eh. Sabi ni Scorpion, sira ka ba? Kung kinagat kita, edi patay ka. Kung patay ka, malunod ka, edi malulunod din ako. Sabi ng frog, o nga no? O sige hindi mo ako kakagatin hindi mo ako i-sting di ba? Kasi poisonous yung ng scorpion. O sige. O sige, mag-ano ka na, angkas ka na. Edi nung lumalangoy na yung frog, kalagitnaan, sabi ng frog, ow! Pagtingin niya, dumudugo na siya. Sabi niya, Mr. Scorpion, ba't mo ako tinuklaw? Di ba? Hindi mo ba alam? Ito, mamamatay na ako. Hindi ka marunong mag-swimming. Di mamamatay ka rin. Ano sabi ng Scorpion? According to the fable. Sabi niya, alam ko. Kinuklaw kita, mamamatay ka. At dahil dyan, mamamatay din ako. But I can't help it. It's my nature. Pag ikaw mananatili kang basag, kahit hindi mo sinasadya, kahit na ayaw mo, mananakit at mananakit ka. Kasi yan ang nature ng mga taong basag. Yan ang totoo. Yan ang masakit na katotohanan. Mamumuhay ka to take. Mamumuhay ka for you. Kahit na sabihin mo, hindi, papasok ako sa relationship, maging mabuting asawa ako, magiging mabuting kaibigan ako, maging mabuting empleyado ako. Hindi. Pag broken ka ng sin, nature mo to take. Magiging selfish ka. Nature mo yan eh. Kasi nga, basag ka eh. Kailangan mo ng something or someone para punuin ka. Alam natin, pag hindi ang Diyos ang pumupuno sa'yo, di wala rin. Broken cistern. Diba? Para kang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa, wala namang pera, para kang may tagas. Can you imagine para kang tangke ng gasolina, tapos may tagas ka? Hindi lang delikado ang buhay mo, hindi lang nanganganib ang buhay mo, delikado ka rin sa amin. Madikit lang kami sa inyo, pati kami madadamay. Bakit? Kasi basag ka. Kaya friends, mahal nyo ba pamilya nyo? Mahal nyo ba mga kaibigan nyo? Mahal nyo ba churchmate nyo? Mahal nyo ba cell leader nyo? O in some cases, baka yung cell leader ang kausap kong basag. Hindi totoo. Mahal nyo ba yung mga cell members ninyo? Yung mga taong pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Kung mahal mo sila, for their sake, and of course for Jesus' sake, magpabuo ka. Amen? Kasi kung hindi, mananakit ka. Na? Parang ano na rin to eh. 'Di ba? Yung broken na mali yung broken ng kasalanan, parang ano rin siya eh. Wounded people, wound people. Sugatan ka eh. Hindi ka nagpapagaling, hindi ka nagpapabuo. Mananakit at mananakit ka. Maraming magkakasakit dahil sa'yo. Kaya kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahal mo yung mga tao sa paligid mo, magpapabuo ka. Amen? Pero, alam mo kung ganun lang kabilis, sana lahat tayo buo na, no? Pero, pwede ba maging honest? Ay, parang ayaw yata maging honest sa mga taga-GTC ka. Pwede maging honest? Yes. Yung totoo, real talk po tayo, ha? Yung lunas ay magpakabasag sa Diyos. Pero, ito yung totoo, ha? Masakit din po ang maging basag sa harapan ng Diyos. Ang difference lang, sa mundo, walang lunas. You are broken, you will remain broken, and you will break people. Ang maganda kay God,
yung brokenness ni God, may season, may timing, at pinakamahalaga, at the end of it, may healing. Pero habang dinadaanan mo, matsakit, besh. Hindi, yun ang totoo. Kasi kung hindi siya masakit, edi lahat tayo nagpagamot na. Lahat tayo nagpakabuo na. Edi lahat ng Christian sa mundo buo. Kung lahat ng Christian sa mundo buo, edi ang tagal na na-fulfill ng Great Commission. Pero bakit hindi nga? Kasi marami sa atin, yung nga, dahil masakit din ang proseso ng Diyos. Diba? Baka may tatanggalin ng Diyos, may mga aalisin ng Diyos. May mga ganon, no? May mga, sa tawag ng mga church fathers, sa mga mahilig mag-aral ng church history, ba? Alam din nila Tatay Rapito, nila Mami Weng, no? O baka nila paring Alan, yung dark night of the soul. Minsan may mga tinatawag silang ganon. Di ba? Na parang, basta na, mahabang kwento. No? Pero hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang yung totoo. No? Hindi po ako eksperto, ha? Pero I like to believe na 32 years na rin po tayo naglilingkod sa Lord. Na kaya ko lang naman din po nasa share po ito kasi naranasan po natin. May mga times din po na natatakot din po ako sa brokenness ng Diyos na parang, Lord, yan na naman. Di ba? Yan na naman, di ba? Meron na naman bagong assignment, meron na naman bagong pinapagawa ang Lord. Ayan na naman, di ba? Yung burden, basta hirap i-explain sa iba. Di ba? Na minsan parang hindi ka, para kang nade-depress na parang hindi naman, di ba? Kasi hindi, okay ka naman. No? Basta na, okay, amen. Maliwanag? Amen. Anong explanation? Basta na. Okay, tuloy natin. Amen, ha? So pag-usapan po natin ito. No? So, magbigay lang ako ng mabilis na example ng broken. Ha? So, ito yung pangit. Okay, ito yung pangit. No? Ang naisip ko lang na example, mabilis na example, para lang may picture lang po kayo, no? Na anong itsura, example ng isang taong broken. And pinili ko, hindi na po sila Ahab, sila Manase, yung mga taong obvious na broken, no? Pinili ko, actually, ano po to no? Believer. Judge po siya, no? Nasa book of Judges siya. Siya po si Samson. Okay? O bigyan ko lang sample ng brokenness ni Samson na hindi naayos, no? So kay Samson, pwede nating sabihin ganito, leading while broken. Pakisabi sa katabi, pwede pala yun. Nakakatakot po, no? Na nagli-lead po tayo ng cell, nagli-lead tayo ng worship. Hindi ko sinasabing si Dong, no? Hindi, si Louie. Hindi ko sinasabi siya yon, no? Pero yung nagli-lead tayo ng mga ministries, baka nga meron din pastor. Hindi sila quote-unquote masama, no? Pero hindi po sila dumaan dun sa brokenness ng Diyos. Kaya kita mo, marami mga pastor needy. Madami mga pastor matampuhin. Madami mga pastor palaaway. No? Brokenness po yun Right? O, tingnan natin po si Samson, ha? Dalawang example. Baka sabi na malakas, dalawa. Mabibilisan ko lang po, ha? Kasi sample lang po ito. Sabi lang po dito na Judges chapter 14, verse 1 to 3. Samson went down to Timnah, isang lugar po. And at Timnah, he saw one of the daughters of the Philistines. Hindi pa po ito si Delilah, ha? Unknown o unnamed woman po ito. No? So, Philistine po itong babae. Then he came up and told his father and mother, I saw one of the daughters of the Philistines at Timnah. Get her for me as my wife. Friends, sa mga hindi po familiar sa passage na to, Judges 14, ito po yung unang beses nagsalita si Samson. At anong una niyang binigka sa Bible? Ako kita babae. Siya gusto ko asawa. Amen. Wala naman dito sa GTC niyan. Mga lalaki dito sa GTC, maginoo. Pero bastos. Yung mga lalaki dito sa GTC dumadaan sa proseso. Nanliligaw ng kapwa Kristiyano. Hindi na mga Palestine. Maganda siya Amen? Ang problema kasi sa mga Christian, pag Christian yan, pangit pa rin. Pero pag maganda, hindi Christian, pwede maging Christian. Amen? Kita mo, huli tuloy kayo. Nauhuli ang isda sa kanilang mga bibig. Amen. Ha?
Oh, tanong mo si Samson, ano nilalaman ng kanyang puso? Eh di ano lumalabas sa kanyang nguso? Ano sabi niya? Ako kita babae, ganda. Gusto ko siya. Kahit na hindi siya Israelita. Eh ganda eh. Oh, ano sabi? Oh, tuloy natin. Verse 3. But his father and mother said to him, Anak, wala bang magandang taga-GTC? Bakit kailangan ka maghanap pa sa iba, Jude? Ay, hindi, sorry. Hindi, nakita lang kita. Wala, nakita lang kita. Ito naman. Kasi nakita kita eh. Hindi ikaw to, ikaw pa. But his father and mother said to him, Is there not a woman among the daughters of your relatives or among all of our people that you must go and take away from the uncircumcised Philistines? Tama po ba? Hindi ko nga alam bakit ito rin ang sinabi ng mga magulang niya. Para sa akin kasi, again baka hindi lang kayo, baka nakalimut kayo, baka hindi lang kayo gano'n ka-familiar. If you know, si Samson po ay Nazirite. Tama po ba? Espesyal na tao po ito. Espesyal ang calling ng mamang ito. Tama? Kaya nangako nga po yung magulang niya na, Panginoon, itong anak namin to ibibigay namin sa iyo. Iaalay namin sa iyo. So Nazirite po siya. No? Pero ano sabi ni Samson? But Samson said to his father, Get her for me, for she is right in my eyes. Usually, pag naisip natin si Samson, ano agad natin naisip natin? Na body part. Buhok. Tama? Pero actually, kung titignan yung Bible, ang weakness ni Samson, hindi buhok, kundi mata. Tama? Kasi dito, ilang beses po lumabas yung salitang saw. He saw, I saw, eyes. Oh, sobrang totoo yung kanta ng kung lumaki kayo sa Sunday school, be careful little eyes what you see. No? Ingat sa ating mga tinitignan. Ang brokenness ni Samson wala sa muscle, nasa mata. Amen. Sample lang yan hindi lahat ng tao ito ang weakness. Hindi lahat ng tao ito ang struggle. Sinasabi ko lang, kasi siya, in example natin, it so happens, in the case of Samson, ito ang brokenness niya. Ito ang kahinaan niya, babae. Amen? O mga guys, mga boys, o yung mga lalaking single, can I have an amen? Amen. O mga lalaki, ingatan ng inyong mga mata. Siyempre, tayong mga lalaki, diba? Para sa church namin, ang church namin parang GTC din po no? Kalahati siguro ng membership namin mga babae, ang mga kabataan. And gaya ng GTC, ang mga babae namin sa Horizon magaganda rin. Ba't walang nag-amen? Para papangit ninyo, ha? Amen? So walang masama na humanga, hindi po ba? Magaganda naman talaga itong mga sisters natin in the Lord, di ba? Pero napakahalaga po talaga ng purity. Amen? No? Maging ang inyong, of course, tawag ko kay Pastor Rapi, Tatay Rapi. Sa church po namin, tawag din po sa akin Tatay Mans. No? Kasi marami rin sa mga youth namin, broken family, o kundi man broken, dysfunctional. So parang ako na yung tinuturing nilang pangalawang tatay. No? Marami sa mga youth namin, pag nakita ko, Sunday man, o minsan fusion din namin, lalapit sa akin, papayakap. No? At alam naman ng wife ko, no, si Pastor Rosana. Pero maingat lang din po tayo sa pagyakap po sa kanila to make sure walang sexual, wala silang maramdaman anything malicious, hindi po ba? Na gusto ko talagang fatherly hug. No? Alam din nila Tatay Rafi to nila Mami Weng na meron din po kaming ministry sa mga na-rescue sa human trafficking. Alam mo, nung nilagay tayo ni Lord dyan, isa sa mga challenge sa akin ng Lord, sabi ng Lord sa akin, Anak, magmi-minister kayo sa mga na-rescue sa human trafficking. Yung mga babaeng lumaki sa abuso. Hindi po lang verbal, physical, sexual. Mga na-rape, mga nagamit na bilang prostitute sa mga murang edad. Kaya sabi ng Lord sa akin, can I trust you with this ministry? Napaka-sober po na tanong, di po ba? Can I trust you with this ministry? At sabi ni Lord sa akin, I want you to consecrate your eyes. Consecrate mo sa akin yung katawan mo. No? I want you to be a man and a pastor of purity. Because you cannot pastor people who are victims of sexual abuse kung ikaw mismo hindi ka pure. Yan, isa yan sa mga sinasabi kong brokenness.
Di ko sinabing ano, ha? Pero ibig sabihin, yung ganong klaseng, di ba, yung ganong challenge ni Lord, sabi Lord, pagkakatiwalaan kita ng mga babae na mga na-rescue sa human trafficking, mga, di ba? So, mga ibang nga sa kanila, takot sa lalaki, pag nakita ng lalaki, nagtatago, totoo po yun. No? Pag napunta ka sa mga shelter and everything, pero sabi ni Lord, pagkakatiwalaan kita, pag-iingatan mo yung mata mo. Si Samson, sadly, ito po ang naging kahinaan niya. Again, sa mga hindi po nakakalam ng kwento, itong Judges 14, hindi pa po ito si Delilah. Baka yung alam ninyong kwento ni Delilah, later pa po yun, si Delilah number 2. Bago si Delilah, nag-asawa na po si Samson ng isang Philistine woman. Mahabang kwento po yan, no? Nag-break sila kasi binigay ng tatay-nanay ni Samson yung asawa niya sa best friend niya. Mahabang kwento po yun, hindi ko na ikakwento. Pero later, itong si Samson, paborito yata niyang team song, di na natuto. Ayan na naman, di ba? Diyan ka na naman. Tinutukso-tukso. Di ba? Yan na naman, nasa Philistine na naman, na in love naman sa isang babaeng nangangalang Delilah. At alam nyo, this time, yun na ang ikinapahamak niya. Tama? Actually, blessing this guys nga, naghiwalay sila ng wife niya eh. Kasi opportunity to start again eh. Pero hindi eh. Broken eh. Ang taong ayaw magpabasag sa Lord, mananatiling basag. At hindi mo may naisip akong politician, huwag na lang natin banggitin, itago na lang natin sa pangalang J.E. na pangatlong beses nang nahuli sa plunder. Minsan, di ba? Hindi, minsan, isipin natin, di ba? Isipin natin, ano ba naman tong senador na ito? Pangatlong beses na. Siguro, grasya na nga ng Lord sa kanya yung unang dalawa. Actually, nakulong na to eh. Nakalaya lang. Pero ito pangatlo, nahuli na naman. Huwag iniisip niyo, ano ba naman yan? Di na natuto. Hindi guys, ito sabihin ko sa inyo, ito yung totoo. Basag eh. Basag eh. Hindi ito laban ng common sense. Hindi. Ang taong basag, hindi buo. Ang taong hindi buo, magpapabuo. Pag hindi ka kay God magpapabuo, sa iba ka magpapabuo. So let's say, kung nagpapabuo sa'yo pera na hindi naman kayang buuin, pero kung diyan ka basag, babalik ka talaga doon. Kaya hindi po to issue ng common sense. Hindi naman siguro BO tong taong to, if you know what I'm saying. Di ba? Pero sabihin, basag eh. Kaya minsan bakit tinatawanan mo, tatong tangtong, di na natuto. Hindi nga, basag nga. Eh si Samson, di ba? BO ba si Samson? Wala bang low IQ ba si Samson? Hindi. Basag eh. Kaya nung una, in a sense, pwede sabihin, sinalba na nga siya ng Diyos eh. Niligtas na nga siya ng Diyos eh. Nahiwalay na nga siya doon sa una niyang wife eh. Pero hindi. Hindi pa rin natuto. Yan na naman. Bumalik na naman sa Philistine. At ano naman ang kahinaan? Babae na naman. And this time, sabi ni Satan, nakalusot ka the first time around. Itong second time, hindi ka na makakalusot sa akin. Guys, ito, sobering na katotohanan. Kayong mga ayaw magpamasag kay Lord, maaari sinalba na kayo ng Diyos dati, nag-encounter ka na nga eh. Nagla-life class ka na nga eh. Kita mo ngayon, bumabalik-balik ka na naman. Oh. Kasi ang solusyon po dyan, hindi lang po yung, yung will eh. Hindi lang po yung pagpunta sa harap eh. Kundi yung magpabasag ka kay Lord. Kung di ka kasi magpabasag kay Lord, di man natin kang basag. Kahit ano sabihin mo, Pimans, next time, di na talaga. Yung pera, hindi na talaga. Hindi! Pag diyan ka basag, babalik at babalikan mo yan. Basta hindi ka nagpabuo sa Lord. Broken cistern eh. Lahat ng bagay na hindi si Lord, broken cistern. Mangangako yan, pero hindi kanya kayang isatisfy. Relationship man yan, career man yan, kahit ano yan. Pag yan ang kabasagan mo, wala talagang healing unless magpabasag ka kay Lord. Ayan si Samson. A person so strong. Pwede sabihin, kung gano'n siya kalakas physically, gano'n siya kahina emotionally. Gano'n siya kahina sexually. Gano'n siya kahina mentally. See? Kasi dyan siya basag. Oh, come on, amen? Again, sample lang po yan. Pero kaya nga later, yung mga kwento niya, napaka-poetic, no? Dumalungkot.
Kita niyo, ano nangyari sa kanya? Nung nahuli na siya ng Philistines, they gouge out his eyes. Kasi symbolic yan eh. Ayaw mo isuko kay Lord yan? Di sige. Di ba? Ayaw mo bigay mata mo kay God? Kukunin niya ng mundo. Ganun lang naman eh. Lahat ng hindi natin sinuko sa Diyos, kukunin ng demonyo. Yung galing mo, yung lakas mo, yung anointing mo sana, kay God dapat yun eh. Kasi galing naman sa Kanya eh. Ayaw mo isuko sa Kanya. Ayan, kukunin ng demonyo. Tama? Napaka-sobering po isipin. No? Tawagin na lang natin po siyang undisciplined sight. Again, sample lang po ito. No? Pero baka I'm speaking actually to someone here, baka kayo po ito. Maaari, hindi kayo si Samson. Hindi kayo physically ganun kalakas. Hindi kayo judge. Hindi kayo Nazirite. Pero lahat ng Kristiyano, consecrated. Lahat dapat tayo set apart. Baka ngayon kinakausap ka ng Diyos. Hindi po coincidence, nandito kayo sa gabing ito at ito yung topic na naririnig ninyo kasi sinasabi sa inyo ng Lord, anak, offer your body to me as a living sacrifice. Gusto ko buo. Gusto ko lahat. No? And kasi pag hindi ninyo sinuko yan, alam ko, kasi dumaan din ako sa ganung yung nanood ka ng porn, mangangako ka, di ba? Lord, last na to. Tapos, a few days, a few weeks, hindi ko alam. A few months, so babalik at babalikan niyo. Kasi hindi niyo naman talaga sinuko eh. Tama? Pero kung babasagin tayo ng Diyos at magpapabasag tayo sa Diyos, yun, may pag-asa. Come on, amen. Ha? O again, pero di ko rin papalusutin yung, baka iba sa inyo, ay, buti na lang, pinag-usapan ni P-Months, purity, hindi ko issue yan. Issue ko, anger. Di totoo. Baka issue ninyo, temper. O, walang tataas ng kamay. Ha? Sino sa inyo dito, mainitin ulo? Iba sa inyo, issue, pera. Amen? P-Months, hindi ko issue yun, wala ako nun. Yung nga, kaya nga issue. Hindi nga. Di ba? Buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Tama? Hindi, pero totoo, right? Mga iba, anger. Mga iba, money. Kayo po magsabi. Ano ninyo? Ano yung area na alam niyong basag kayo? Ang hina-hina po natin dyan. Bakit? Kasi nga, hindi pa buo. Okay? Pag-isipan po natin yan, ha? Iano ko lang si Samson, ha? Okay? Tapusin ko lang itong warning ng scripture po sa atin. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. No? Pero ano sabi, yung warning, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Grabe, napaka-sobering po talaga. No? Kaya ako tinuturo ko sa mga guys, ha? O mga guys, tingin kayo sa akin. Pag kumakausap tayo ng mga girls, laging baba, pataas. Huwag baba, pababa. Baba, baba, problema. Amen? Amen? Ha? Kaya pag kumakausap tayo ng mga girls, laging sa muka. Para hindi tayo at least. Kasi pag sa muka, usually admiration. Pag baba, pababa, pwedeng last. Amen? Wala namang masama na siyempre madaming mga magaganda naman talaga tayong mga sisters in the Lord, right? Pero laging iingatan po natin yung purity po natin. No? Huwag yung san-san po tumitingin, di ba? Maging protective nga, dapat nga tayo sa mga kababaihan. Amen ba, mga GTC guys? Amen, di ba? Minsan yung mga girls natin, hindi kayo minsan nagiging careful. Minsan wala, may nahulog na pen o baka Kasi minsan, diba, mag-stoop kayo to pick something up. Minsan, baka may nakikita. Alam mo, tayo mga lalaki, tayo na po mag-turn away. Hindi, totoo, di ba? Hindi yung, hey Lord, siya, pinakita niya Hindi po ganon. Come on. Amen? Alam ba ninyo yung, ano ba yung Ecclesiastes ba yun? Yung sabi yung sabi, our sister, pag siya ay pure, sabi ng mga kapatid niya, Song of Songs, di ba? Tatay Rafi, yung sabi niya, we will be to her a wall. Ibig sabihin, may mga kapatid daw tong babaeng to, no? Tapos sabi niya, kung siya ay virtuous, kami mga kuya niya, mga kapatid niyang lalaki, maging protective kami sa kanya. Guys, yan ang prayer ko sa inyo. Lalo mga hindi lang siguro single, ha? Kasi lahat naman tayo ay hindi immune sa lust, ha? Pero siguro especially mga single lang po, no?
maging protective sa mga kapatid po ninyo. Ha? Kasi sabi po sa Bible, treat younger women as sisters, older women as parang mothers. Na, share ko lang na mabilis. One time, may time po na chaplain po ako sa Messiah College, maliit lang na school. Ang school namin dati nakalocate po sa State Center Building, yung tapat po ng Robinson's Galleria. May time na nung wala pa po tayong sariling car, nagko-commute po ako, galing ako ng Commonwealth. Kung alam niyo yung Commonwealth, 5 a.m., puno na po ng tao. Kung some of you know Commonwealth, no? So, ang klase ko, 9 a.m. pa. Pero kung lalabas ako 6 a.m. onward, wala na po ako maabutan. Unless may pagsiksikan ako sa bus na, alam mo yan, yung pagdating mo ng school, walang tanggulay ka na. Syempre, teacher ako eh. Kailangan, di ba, medyo presentable ng konti. Kaya ginagawa ko, 4:30, umaalis na ako ng bahay. Yun nga lang, darating po ako sa State Center Building, 5:30. Hindi na bali. Okay na po yun. No? So one time, kwento ko lang po ito, no? So one time, kung alam ninyo yung merong footbridge ba tawag doon? Footbridge, no? Parang octopus na merong papuntang State Center Building, pagpakanan. May papuntang Robinson's Galleria, yung shrine, EDSA shrine ba yan? Pagpakaliwa. No? So, 6:30 in the morning, hindi lang. Magsi-6 pa lang in the morning. So, walang katao-tao, medyo madilim-dilim pa nga po. So, bumaba po ako doon sa POEA, tama, no? So, bumaba po ako. Tapos, meron pong babae na hindi ko alam kung call center siya or what, naka-mini-skirt. No? So, pauwi na siguro siya or papasok, hindi ko na po alam. So, mamadali po siya, umakyat po siya. So, ang totoo po niyan, umaakyat po siya nung yung footbridge. Pag tumingin po ako pataas, masisilipan ko po siya. Wala po nakakita, walang nakatingin, yata. Tingin ko, wala naman CCTV camera, wala naman. Pwede ko siyang masilipan. Pero inisip ko, ano ba na, 9 o'clock pa ang klase ko, ang aga-aga ko nga, di ba? So nangyari, pinauna ko po siya. At nakatingin lang po sa EDSA. Kasi ayaw ko po siyang silipan. Walang biro po to, walang yabang ha. Kay Lord po lahat ng kung may papuri man, no? I sensed, parang I heard a still small voice. No? And I sensed parang tinig ng Diyos. Alam mo sabi ng Lord sa akin? Anak, na-please ako sa ginawa mo. Diba? Yung wala naman nakakita, wala naman pwede mo naman harmless naman, hindi. Diba? Ayoko po eh. No? Again, di po tayo holy ha, hindi po. No? Pero at that moment, yung gusto lang po natin ingatan, ang ating mata, gusto natin ingatan ang ating purity, ang ating puso, hindi po ba? Gusto natin maging kaaya-aya sa harapan ng Lord. So, di lang po tayo tumingin. Biro mo yung ganong mga maliit na bagay na please natin si Lord. How much more pa sa mga other areas ng buhay po natin? Amen. Kamakaman, ha? Okay, pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Ha? O, isa pa. Okay, another area, ito na naman si Samson, no? Secretive. Alam mo, walang masama sa pagiging, may mga sikreto po tayo eh. Pero baka may mga bagay po na baka unguarded. No? What is better than a secret life? A guarded life. Kasi itong si Samson, yung sabi ko po sa inyo, Nazirite po siya. Nag-vow po ang kanyang magulang para sa kanya kasi sinabihan po siya ng anghel na magkakaanak kayo, itong anak ninyo magiging judge, magiging deliverer siya ng bansang Israel. Ha? Kaya i-consecrate nyo siya. Ang mga Nazirite, bawal po humawak o to come near a dead body. Anything dead. Tao man o hayop, bawal po silang lumapit. Hindi nga sila pwede mag-mourn eh. Pag may namatayan silang kamag-anak, kahit na magulang nila, hindi nila pwede hawakan, basta patay. Kasi part ng consecration nila yon. Etong Samson na to makulit. No? Di one time, basta may nainis siya, nagalit siya. No? Okay naman, dumating ang Holy Spirit. Di ba? Tapos ito pong nangyari. No? The Spirit of the Lord rushed upon him, and although he had nothing in his hand, may kahalaban po siyang leon, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. Pero ano daw? Kayo po magbasa ng kulay yellow. 1, 2, 3, go! Again guys, hindi naman po sinabing lahat ng ginawa natin, kailangan may makaalam. Pero ingat lang din sa mga bagay na sinisikreto natin. Amen?
Pakisiko ngayon katabi po ninyo, pakitanong, anong sinisikreto mo, bes? Amen, amen, ha? Baka may mga tinatago tayo na baka kailangan ipa-accountable lang natin. Ha? Pero hindi ko sinabing, pag tumulong kayo, i-social media niyo. Hindi naman, hindi naman. Pero baka may mga bagay na kailangan alam ng magulang niyo. Yes? Baka may mga bagay na kailangan alam ng cell leader niyo. Baka may mga bagay dapat alam ng pastor ninyo. Amen? Baka ito yung kwento ng buhay ninyo. Kanya-kanino kayo nakipaglaro. Di ba? Na-break ninyo yung vow of yung purity ninyo, na-break ninyo yung consecration ninyo, pero ito ang ending ng kwento niyo, but he did not tell his pastor. He did not tell his cell leader. Or baka nga literal, you did not tell your parents. Later, nung pabalik na si Samson, nakita niya yung leon. May honey. Siguro nakakain ng honey yung lion. No? Kaya nung tiner-open niya, nakita niya may honey. Uy, nagutom ang Samson, ang mamang ito. So, ano ginawa niya? Kinain po niya yung honey. Ito po sabi no, Judges 49, he scraped it out onto his hands and went on, eating as he went. Bawal nga po sa kanya. Nazirite po siya. Amen? Guys, may mga bagay pwede sa mundo, pero hindi pwede sa isang Christian. Amen? Di ba? Yun ay paglandian. Hindi bagay sa Christian yun. Amen? Tama. Yung ngayon mag-lust. Hindi naman ako nag-adultery. Hindi, pero nag-lust ka in your eyes eh. Sa mata ng Diyos, adultery na rin po yun eh. Amen. Ganun talaga. Christian tayo eh. Panglangit tayo eh. Mataas ang standard ng Ama sa atin eh. Amen. Ha? So, may mga bagay na pwede sa iba, hindi pwede sa'yo. Right? Mga iba, bakit sila may boyfriend na? Sila yun. Ikaw, consecrated ka. Ikaw, may purpose ka. Ikaw, may calling ka. Ikaw, may anointing ka. Kaya iniingatan ka ng Diyos. Amen? Itong Samson, di maingat. Tapos ano pa? Di ba? Again, ayan na naman, oh. Kayo magbasa ng kulay yellow. 1, 2, 3, go! Ayan na naman. Tapos, parang si Eva, pinakain pa po niya ang kanyang mga magulang. See? Walang kamuha yung mga magulang niya, yung mga kinakain pa nila, galing pala sa dead carcass ng isang leon. No? Again, another example lang po ito ng brokenness na hindi maganda. Broken na hindi maganda, unaccounted o unaccountable strength. Kanina, undisciplined sight, ngayon, unaccountable strength. No? Guys, hindi lang pala ating mga kahinaan, no? Pati ang ating mga kalakasan, ating mga galing, mga talino, pabantay lang din po natin sa mga leaders natin. Amen po ba tayo dyan? Ha? May mga bagay na share lang din po natin. Hindi naman kailangan publicly, pero maganda lang yung may accountability. Sample lang po yan. No? Ilan po sa atin Samson ka sana? Galing mo. Alam mo, si Samson nga po yung judge na may kakaibang lakas eh. Parang nga siyang superhero eh. Bakit sila Deborah? Kilala niyo sila Deborah? Sino pa ba yung mga iba? Shamgar. Wala, basta itong mga other judges, wala naman pong special strength. Itong Samson lang po ang kakaiba sa mga judges. Para siyang superhero, para siyang comic book character. Pero sa mga judges, siya ang tragic ang ending. Of course, may redemption, kung alam niyo yung kwento, pero in a sense, yung what might have been. Hindi po ba? Ano kaya kung disiplinado siya sa kanyang mga mata? Ano kaya kung wise siya sa kanyang mga choices? Ano kaya kung nagpa-accountable siya sa kanyang mga magulang? Di ba? Sabi nga nila, no? Of all the words of tongue and pen, none is sadder than what might have been. Yung what if, ano kaya? Yes, nagamit pa rin siya ng Lord. Totoo, nung siya'y namatay, mas marami siyang napatay ng mga Philistine kaysa siya'y ng buhay. Praise God! Kabutihan ng Diyos yun. Grace ng Lord yun. Pero again, we can't help but think. Di ba? Sabi sa Spider-Man, much is given. Sa Bible na pala yun, di ba? sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. In a sense, sayang din. Kasi parang mas marami pa sana siyang ma-accomplish kung naging broken siya sa harap ng Lord. Come on, can I have your amen? Bilisan na lang po natin, no? Mag-example. Kaya nga ang ending, di ba niya, hindi naman talaga ending, pero isa sa mga consequence ng action niya, nung siya'y nakalbo na, di ba?
At akala niya, nandyan pa rin ang banal na Espiritu. One of the saddest passages in all of Scripture, he did not know that the Lord had left him. Alam natin sa Old Testament, ang Holy Spirit come and go. Hindi kagaya ng New Testament, na nananahan na po siya sa atin, permanente. Pero nakakalungkot pa rin po. No? Naakala niya all this time, kasama pa rin siya ng Diyos, pero iniwan na pala siya ng Diyos. Kasi hindi siya naging broken sa harap ng Diyos. No? Magbigay naman po tayo ng magandang example. O, come on, turn to your seatmate na maganda, pakasama ko, ikaw na topic. Ayaw niyo yata sabihin, sige sabihin sa katabi niyo, ako na ang topic. Yan, brokenness din niyo, kayabangan. Ito naman yung magandang brokenness. No? Ito po ay si Mary, na kapatid ni Lazaro at ni Martha. Okay, maraming Mary sa Bible. Mary, mother of Jesus. No? Mary Magdalene. No? Pero ito, si Mary, kapatid ni Martha at ni Lazaro. Bigyan lang tayo ng dalawang example. Bilisan lang din po natin. No? Kanina, nagli-lead pero basag. Hindi buo. Pwede pala yun. Pero again, it's just a matter of time. No? Na alam ng kaaway yung weakness mo, alam ng away, ano yung mga areas na hindi basag sa harapan ng Diyos, yung mga bagay na hindi nakasuko sa Diyos, sa kamay ng Diyos, kita mo, magagamit ng kaawayan no, instead of for God's purpose, no, but for your destruction. Pero ito, sample po ng isang magandang kabasagan. No? So si Mary, no? Ito, of course, alam niyo yung kwento. 6 days before the Passover, Jesus, therefore, came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. And Martha, as usual, served, and Lazarus was one of those reclining with him at the table. Kasama ni Lazarus si Jesus. No? Verse 3, Mary, therefore, everybody say, therefore, no? Took a pound of expensive ointment. Alam na niyo itong kwentong to? Made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Guys, pag hindi kayo familiar sa story, ito yung kwento na tapos na. Everybody say after. Tapos na po na binuhay na po ng Diyos si Lazaro. If you don't know the story, and if I share a passage like this to you, you might think na etong kwentong to, na nagbasag si Mary ng expensive na ointment, na expensive alabaster jar of perfume, baka ito yung suhol niya kay Jesus para lang buhayin ang kanyang kapatid. You know, there's nothing wrong with desperation. Diba? Sometimes, desperate times calls for desperate measure. And may mga desperation naman that honors God. Pero para sa akin, ang highest form of worship is not desperation. The highest form of worship is gratitude. Amen? John chapter 12. Ano nangyari sa John chapter 11? Ito po yung sikat na kwento na tinawag ni Jesus si Lazaro. Lazarus, come out, at nabuhay muli si Lazarus. Tapos na, nabuhay na, pinagbigyan na, sinagot na ang panalangin. Tama? Pero kay Mary, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kaya again, everybody say, therefore. Tama? Kayo po ba? Meron po ba kayong papasalamat sa Diyos? As a matter of fact, meron bang Kristiyano dito na walang ipapasalamat sa Diyos? Amen? Pero ganun po ba tayo nabasag sa harapan ng Panginoon? Just simply out of gratitude. Not out of desperation. Not because you need something. Again, walang mali, walang masama. Ang Diyos tumutugon sa panalangin. Amen? Di ba? Totoo naman. Di ba? May kailangan ka, lapit ka kay God. Hindi mali yun. Alam naman ng Diyos, may kailangan tayo. Right? Di mo inamasama ng Diyos, may kailangan tayo. Pero, ito yung tanong. Pagkatapos, kung kunwari, pinakinggan ng Diyos, tumugon ng Diyos sa panalangin nyo, nagbabasag ka pa ba? Amen. Share ko lang po ng mabilis po ito. Nung Sunday, biniyayaan po kami ng presensya ng inyong pastor, si Tatay Rafi, si Mami Weng, sila paring Alan, our dear friends, sila Pastor Renzi. Kasi may pinapagawa po ang Lord na nag-fundraise po kami para sa partner po namin dun sa human trafficking nga po. Wala pa po kaming nire-raise. Ang goal namin mag-raise ng 6.5 million. Pero alam mo, nung umpisa pa lang, sabi ni Lord sa akin, anak, gusto ko unahin mong iplano yung Thanksgiving dinner. Wala pa po kami nire-raise ni piso ha. Ang unahin daw namin, Thanksgiving dinner. Kasi gusto ng Lord, umpisa pa lang, meron ng kasamang pasasalamat. Nasabi ni Lord, anak, ma-raise ninyo 6.5 million o hindi. Basta,
pasalamatan ninyo ako. Amen. Because God is worthy. God deserves our praise. He answers our prayer according to what we want or ask or imagine or not. He is still worthy. Paano po tayo magpasalamat? Minsan tayo, pag wala pa, grabe manalangin. Pero kung kailan tapos na, tumugon na ang Diyos, doon naman tayo tain. Diba minsan, ako nakita ko lang, I'm sure sa GTC, hindi ganun. Sa amin na lang, sa Horizon, pag mag-harvest event, grabe mag-pray. Nagpa-fasting pa, mag-aayuno pa. Hindi mali po yun. Pero pagkatapos, may nawin na mga soul, di ba? May mga nawin na sa membership class, may papadala na sa life class and everything. Kita mo, hindi na ganun ka-desperate. Tama? And of course, siyempre, sabihin ninyo, pastor, siyempre, tumugon na ang Diyos eh. Di ba? After fasting, feasting. Hindi naman mali. Pero again, pansin lang ninyo, napakasimple lang, di ba? Pero napaka-powerful. Kung kailan tapos na. Again, pakisabi na malakas, tapos na. Kung kailan tapos na. Kung kailan tumugon na ang Diyos. Kung kailan binuhay na si Lazaro. Doon naisipan ni Mary ibigay kay Jesus yung pinaka-mahalaga sa kanya, pinaka-mahalin sa kanya, pinaka-precious sa kanya, pinaka-personal sa kanya. Bakit? Because gratitude is the highest form of worship. It's not your need. It's not desperation. It is after God has answered your prayer na yung manatili kang quote-unquote basag. Kaya nga no wonder, di ba? Sabi ni Jesus, di ba? Ginugulo ng mga tao sa paligid si Mary. Sabi, tumigil kayo. Alam mo itong babaeng to. Di ba? Ginawa niya to in preparation for my burial. Alam mo, everywhere the gospel is preached, every time the gospel is preached, kasama itong ginawa niya. Guys, kailangan ba may problema bago maging basag? Kailangan ba mayroong matinding laban? Kailangan ba mayroon tayong mahal sa buhay na nasa hospital bago maging basag? Yung makipag-negotiate tayo kay Lord, Lord, bibigay ko si alabaster jar ko, pagalingin mo lang si mama. Hindi mali yun. Again, hindi mali yun, siguro. Hindi totoo, di ba? Di ba? Lord, gawin mo lang to. Makapasa lang ako sa ganun. Makapasok lang ako sa aking dream job. Lord, yung alabaster jar ko, ibibigay ko. Okay, di sige. May mga example naman sa Bible, pinapatulan naman ng Lord yung mga ganun. Pero ito nga nakakatawa sa kwento eh. Nung patay na si Lazaro, wala naman silang inalay. Tama? Tama ba yung kwento ko? Wala silang inalay. Iyak nga lang, duda nga lang eh. Lord, kung nandito ka sana na maaga. Di ba? Nagtampo ka pa kay Lord. Pinagbigyan lang sila ni Lord. Sige na, sabi si Lazaro. Lord, mabaho na siya kasi 4 na siya, araw na siya nakaburol. Dalhin niyo siya. Tapos naiyak mo na si Jesus, di ba? So nung naiyak si Jesus, lalo naiyak si Mary at si Martha. Umiyak na si Jesus. Wala na talaga to. Di ba? Kayo talaga pinangungunahan niyo lagi si Jesus. Hindi pa tapos. Biglang sabi ni Jesus, Lazarus, come forth! No. Totoo naman, nagpasalamat. Nagpasalamat. Pero ganun lang ba tayo magpasalamat? Pakiinin si Jesus? Magbigay ng Thanksgiving dinner on His honor, on His behalf? Si Mary iba. Tanungin niyo ako bakit? Kasi naintindihan ni Mary yung brokenness. Yung wala ka namang kailangan, pero yung when you look back, Lord, ang buti-buti niyo. Di ba? Yung wala namang lahat, Lord, everyone in my family is well. Walang may sakit, praise God. Wala namang malaking krisis, praise God. The church is growing, praise God. Lord, sobrang buti niyo. Sobrang bait niyo. Ano kayang pwede kong basagin para sa inyo? Yes. Amen. Baka some of you wala kayo pinagdadaanan. Guys, yan ang best time to offer your brokenness to God. Huwag na kayo maghintay na may sakit si ganito, kaya nga mag-ayuno, kailangan makibuno sa prayer. Yes, nagigets ko yun. Dumaan naman din tayo sa lahat sa ganun eh. Pero nakikita ko, the best time to be broken before God is when things are going well. Kasi gratitude eh. Kaya nga, di ba? Alam siguro ninyo to, di ba? Yung Romans 12. Ano meron bago Romans 12? Di Romans 1 to 11. Di ba? Hindi, totoo. Parang mga iba naman, parang di ba? Ibang brokenness yan, ha? Medyo sa utak yan. Hindi. Ibig sabihin, 11 chapters, ang daming kwento ni Paul. Tama? Si God, ito ginawa niya sa atin, ha? Ito ginawa niya.
Pagdating ng chapter 12, anong conclusion? Therefore. Di ba? Kita niyo yung therefore? Therefore, ano daw ang tamang ano? Ano dapat natin gawin? Kung naintindihan mo yung salvation, naintindihan mo yung ginawa sa'yo ni Kristo, ano daw? I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Tama? Pag naintindihan mo yung ginawa sa'yo ni Jesus, magbabasag ka rin ng alabaster jar. Amen. Sikuhin ninyo yung katabi ninyo, pakisabi, magbasag ka na, bebe. Amen. Amen. Sino magbabasag po sa gabing ito? Okay, tapusin na muna natin ito, ha? Tapusin na natin, ha? At tawag natin dito, worship without reservation. Yes? Diba? Hindi dahil may kailangan, kundi ano? Yung nga eh. Lord, wala po akong kailangan. Bakit? Kasi sobrang buti niyo eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Binigay niyo na, Lord, lahat eh. Hindi ko pa nga hinihingi, binigay niyo na eh. Tama lang, Lord, magbabasag ako ng alabaster jar. Amen? O, encourage naman din yung katabi niyo na. Sense ko yung katabi niyo, handang-handa na. Pakisabi mo sa kanya, uy, magbabasag na yan. Amen? Pero teka, tapusin muna natin to. Okay, pangalawa. Diba? Another parallel account, pero same story. No? Ito rin po yun. Si Mary din po, nakapatid ni Martha at saka ni Lazarus. While he was at the Bethany in the house of Simon the leper, hindi pala nila bahay yun. Bahay ng isa pang kaibigan nila na Simon the leper. Pero same story. As Jesus was reclining at the table, a woman came with an alabaster flask. Si Mary na nga po yan, of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. Alam ko, symbolic lang po yan, yung breaking ng ano, pero ang ganda lang po, di ba? Kasi pagkatapos po nito, may isang Judas. Amen? Biglang sabi ni Judas, sayang. 1 year yata na ano yan. Pag binenta yan, 1 year sana na makukupit ko, mali-maleta sana to. Oo, alam mo, yung mga congressman natin may pinagmanahan eh, no? Ang patron nila si Judas. Yan, dito to, di ba? Tapos sinaway ni Jesus si Judas, di ba? Huwag kayong ganon. Kayo nga eh. Wala nga kayo in-offer sa akin, di ba? Sa totoo lang. Hindi naman sa humingi ako. Pero ngayon, now that you mention it, when I came, wala man lang naghugas ng paa ko. Wala man lang nag-offer sa akin ng ano. Etong babaeng to, nung pagdating ko, walang tigil. Di ba? Nakakapunas ng aking paa ng kanyang buhok. Tama? Alam mo, totoong taong broken, magwo-worship na walang pakialam. Yung tamang walang pakialam, ha? Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Yan ang totoong basag. Di ba? Eh, ano ngayon sabihin ng tao? OA naman ito. Ano naman sabihin ng tao? Diba? Nasiraan na ng ulo to. Church ng church, nagbibigay pa ng ikapo. Ikaw na nga nag-church, ikaw pa nagbibigay. Ano ba yan? Hayaan mo na sila. Hindi naman talaga nila maintindihan eh. Amen? Basta ikaw, magsamba ka. Amen? Mag-alay ka. Amen? Para sa Diyos. Alam mo kung dalawang klaseng brokenness. Again, saan ka rito? Di ko tatanungin, basag ka ba? Hindi, lahat tayo basag. Ang tanong lang, anong klaseng basag ka? Basag Samson, basag Mary. Kuha, basag na may leak, may tagas, hindi kasi buo. Kaya saan hinahanap yung pagmamahal, saan hinahanap yung acceptance, imbis na sa Diyos. Or ikaw yung tao na, dahil alam mo nga, mahina ka, alam mo kahinaan mo, Lord, gusto ko po maglingkod, pero Lord, medyo weakness ko po yung lust. Lord, gusto ko maglingkod, pero medyo weakness ko po yung pera. Lord, gusto ko maglingkod, pero weakness ko yung aking temper. Lord, ayoko ma-disqualify sa ministry. Pabasag po ako sa inyo. Suko ko po sa inyo to. Bantayan po ninyo ako, Lord, ha? Yan ang basag Mary. Tingnan lang po natin ng mabilis na comparison. Ang taong basag ng kasalanan, mananakit, toxic, prideful, defensive, harmful. Ang taong binasag ng Diyos, masakit, pero nagpapakumbaba, nagsisisi, gagaling, binabago, at nare-restore. Guys, ganyan lang po yan. Walang taong hindi basag. Wala kang magsasabi sa akin na, P-Mans, wala ako dyan. Meron pa bang third category? No. Yeah, sinimplify lang po natin, no? Pero lahat tayo basag. Amen? Okay, pakisabi sa katabi niyo, basag ka eh.
Oh, ang tanong lang, what kind? Okay? Share lang po natin to, no? And then, pero meron lang po ako. No? Sa church namin, meron akong, pag natatapos, wala lang, ano lang namin to. Wala lang, gimmick lang na. Meron kami, when we end, gusto na parang bibigay kami na parang big idea, parang take away, bago sa bahay, sa pagkain, parang take home. No? Ito lang po, no? Siguro pag isa-summarize, so, kunyari lang may nagtanong sa akin, anong natutunan ninyo sa Fusion? Sana, kung wala man na kayo, kung di niyo maalala lahat ng sinabi ko, basically ito po yung summary. If you refuse brokenness before God, you will stay broken before people. Is that a sober amen? Walang taong hindi basag. Lahat tayo basag. Ang tanong lang, basag ba ng kasalanan o basag sa kamay ng Diyos? Yung para kayong potter, di ba? Para kayong clay na minomold nung potter. Ordinarily, mga kapatid, tapos na po ang sermon. Pag, sa church namin, pag may big idea, tapos na ang sermon. Pero for tonight, is it okay? Extend lang tayo ng konti. Mga 3 oras. Itong mga to, ayaw mabasag, oh. Siguro brokenness nyo oras, na? Oo, na? May mga tao ang brokenness oras, di ba? Yung ayaw na istorbo, ayaw na kumigising ng maaga. Joke lang, na? Okay, pero hindi. May leading lang po ako na Psalm 51. Gusto ko lang po tapusin dito, di ba? Kasi information without application, di ba? Wala rin po no? Lalaki lang po ulo natin, no? Sabi lang po sa Psalm 51, ang ganda rin pong passage ng Psalm 51. Ang Psalm 51, yung buo, nandun yung dalawang brokenness. Umamin muna si David, Lord, against you have I sinned. Kasi ito yung nag-sin siya kay Bathsheba. Bakit? Kasi may time, David na to guys, Guys, pag hindi kayo araw-araw nagpapabuo kay God, pwede rin tayong namumuhay na basag. Kasi hindi automatic yung wholeness. Ang shalom araw-araw. Amen? Pakasabi po ng malakas, araw-araw. Di ba? Kaya gusto ko yung kantang araw-araw Dito to, araw-araw, di ba? Paparenew ka kay God. Hindi ka pwede namumuhay sa anointing ng kahapon Di ba? Hindi ka pwede namumuhay sa intimacy ng kahapon. Baga di ba? Sabi nga, give us this day our daily bread. Hindi weekly, hindi monthly. Araw-araw. Si David, biro mo David na, the man after God's own heart, one time, basag. Hindi na siya buo. Complacent na. Di ba? Ano na yung kwento? Naglalakad-lakad, nakita na babae. Ayan na naman. Babae, ganda. David, dami mo na asawa. At yung babae nakita mo, may asawa na. Tapos ang masakit pa, asawa siya ng isa sa pinaka-loyal mong sundalo, si Uriah. Basag. Di naman biyo-biyo si David Basag lang. Ano sabi niya? Parang Samson. Get her for me. Adultery, di ba? Tapos later, murder. Alam na ninyo yun. Pero ang maganda kay David, nagpabasag uli kay God. Di ba? Kinonfront siya ni Nathan. You the man! Sabi ni God, paparusahan kita dyan sa ginawa mo. Though I will not take away the kingdom from you. Kung magsisisi ka. Tapos, sinulat ni David yung Psalm 51, the sacrifices of God. Kitam, ano daw? A broken spirit. Ito yung magandang broken, A broken spirit. A broken and contrite heart. Ang isang puso nagpapakumbaba, nagsisisi, oh God, you will not despise. Kaya minsan, nahihiya tayo kay God. Nagigets ko rin, nahihiya rin ako kay Lord Pastor pa man din ako. Na? Minsan, nagagalit minsan ako sa ama anak ko, tapos biglang re-remind ako, di ba? Kakaturo ko lang ng Bible study, tapos naman ako sa anak ko. Totoo. Di ba? Galing kaya ng demonyo talaga mangondem. Pero minsan kahit na nahihiya ka, sige na, sabi ni Lord, anak, basta basag ka sa harapan ko, huwag ka na mahiya. Amen? Basta basag ka sa harap ko, papakumbaba ka, nagsisisi ka, katanggap-tanggap sa aking harapan yan. Yan ang maganda kay God. Amen? A broken and contrite spirit you will not despise. Ito lang, ano po natin to. Some people are broken, tapos are proud and are hiding it. Some people are broken and proud of it. That Psalm 51 invites us into another kind of brokenness. Hindi yung brokenness that destroys even mighty men of God like a David or even a Samson. But yung Psalm 51 is a brokenness that is surrendered. A brokenness that restores. Now, hindi ako magsisinungaling sa inyo even kay God, masakit. Or may sakit.
Minsan baka may palo yan, may discipline yan. Maging honest ako sa inyo, sa lahat ng mga nakaranas ng palo ng Diyos, masakit mamalo ang Diyos. Yes. Pero mas mabuti na yung palo ng Diyos kesa yung palo ng mundo. Kasi ang palo ng Diyos, restorative, redemptive. Hindi, babalik ka. Walang sasayangin si God. Yung mga luha, yung mga, di ba, yung mga sorrow, yung mga tinatawag nilang dark night of the soul. Ang maganda kay God, wala siyang sasayangin. Di ba? Pero kung ayaw niyo magpabasag kay God, hanggang kailan ka gano'n, kapatid? At hanggang kailan na sasaktan mo pamilya mo, saktan mo yung mga tao sa paligid mo. Yes, alam ko hindi mo intensyon. Pero para kang si Scorpion eh. Nature mo eh. Kasi ang taong basag, hindi buo. Ang taong hindi buo, needy. Alam mo yung mga taong needy? Ang nature ng taong needy is to take. Kasi needy ka eh. Tama? Uhaw ka eh. Ang problema, broken cistern. Saan ka umiinom? Kahit na lason nga, iniinom mo eh. Paano kung pati iba, pinainom mo? Di pati sila nalason. Yeah. Totoo. Kaya nga nakakatakot kaya nga bago ko i-preach to, pati ako talagang napaka-sober kasi pastor po ako eh. Di naman tayo mega church, pero kahit paano, may number naman din po tayo. Nakakatakot din po na Lord pag ako. Hindi po ako basag sa harapan ninyo. Naku, pag ako nagwala, pag ako nagloko, di ba? Paano yung mga taong kahit na paano nagtitiwala po sa atin, di ba? Nakuha, napaka-sobering po talaga nito. Amen? Ang tanong ko na lang po sa atin sa gabing ito, sino po sa atin sa gabing ito handang magpabasag sa Diyos? Come on, amen? Yan po ang Psalm 7. Come on, pwede palapakan ng Lord. Come on. Yes. Amen. Ha? So sa gabing ito, medyo full house po tayo, no? Siguro gawin lang siguro natin, hindi na po tayo magpapatawag na come forward. Hindi na din po, siguro wala na rin masyadong oras din po, no? I want to be respectful din sa time niyo. But at the same time, siguro kahit na ilang minuto lang, is that okay? Wherever we are, even yung mga nasa balcony po, no? Siguro mag-spend lang tayo ng siguro a few minutes lang, siguro hindi ko na sure. Pero kung gusto lang po ninyo, I'm going to invite us, kahit na siguro music team, mamaya na kayo umakyat, siguro may time lang po tayo kung gusto nyo gawin. Doon ginagawa natin minsan sa encounter, hindi ko alam kung ginagawa din yung seat natin, parang gawin lang ninyong altar. Some of you nandito, wala naman talaga kayong seat. No? Pero kung gusto lang ninyo, just a few minutes alone with God. Would that help? No? Just a few minutes alone with. Hindi ko sinasabing, after tonight, solve na lahat ng problema niyo. Kundi, i-jumpstart lang po natin. No? Na ano yung mga area sa buhay natin na basag ka? Yung hindi magandang basag. Yung basag ng kasalanan. Yung basag kasi may mga bagay, may mga area sa buhay natin hindi pa totally na isuko sa Panginoon. Or, guys, pwede rin. Ang daming beses ko narinig to sa church namin. Share ko na ng mabilis po to. P-months, kunwari, meron kaming dinidiscipline. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ganun? Alam mo, sagot sa akin, P-months, kala ko kasi, nung nag-encounter, EGR, naisuko ko na eh. Anak, ilang taon na ba yung encounter mo? 15 years. Hindi totoo. Alam mo yung naive. Yung akala kasi niya, naisuko niya. Guys, ang surrender, hindi po to one time, big time. Daily po ito. Ako meron akong saying po sa amin, no? Daily renewal is better than one-time revival. Does that make sense? Daily renewal is better than one-time revival. Tama? Totoo naman, siguro nung encounter, talagang naman naisuko nitong taong to. Pero 15 years na, Ano ba yan? Kailangan araw-araw. Kasi yung hindi mo sinuko kahapon, brokenness mo siya ngayon. At bukas, may i-break kang ibang tao. May mananakit at mananakit ka. Broken people, break people eh. Diba? Kaya araw-araw po ito. Amen? Pero gagawin lang po natin tonight, kahit sabi mo gesture lang, symbolic, pero sige na. Gawin lang po muna natin to. So I want to invite everyone. Can we just dim yung mga lights lang po natin? Na? I just want to invite lang. Alam ko medyo siksikan po tayo. But for the next few minutes, kung gusto lang po ninyo, of course, God sees the heart. But if you just want to kneel down or turn your chairs around, and sa balcony, di ko alam how you're going to do it.
just a few minutes lang of silence before the Lord. Kausapin po ninyo si Lord, ha? Makinig lang din po tayo kay Lord. Ano yung mga areas na sinasabi ni Lord, anak, basag ito na hindi maganda. Basag ito dahil sa kasalanan. Basag ito dahil sa kamunduhan. Basag ito dahil sa kapabayaan. Alam niyo ba may brokenness na because of yung carelessness. No? Mga bagay na hindi na natin binabantayan, devotion, prayer, ayan, nakasingit na kaaway. Hanggang may mga bagay na pala sa buhay natin. Basag, hindi na buo, kaya pala parang needy natin. No? Di ba? Yung parang sobrang halaga sa iyo yung affirmation ng tao, na hindi na normal, alam mo yun, parang addictive na, parang bandage na. Di ba? Tapos hindi ka na healthy. Kita mo, hindi ka healthy na nakakasakit ka na ng iba. Amen? Pero lapit lang ulit tayo kay Lord, pabasag lang ulit tayo. Amen? Sige po, ha? Sige, just a few minutes lang of silence. Then I'll close us in prayer and then bahala ng worship team, they're gonna come and sing a song, I don't know. Or bahala na po sila Tatay Rafi. But let's just give this few minutes. Tawag po namin dito sacred space na binibigyan lang natin ng laya, ang banal na spirito na kausapin po tayo, mag-minister po sa atin. Amen? Sige po, let's do that. If you wanna kneel down, you can kneel down. Kung walang space, that's okay. God knows our heart. God sees your heart. But if you want to make that gesture, kung tingin mo mahalaga sa iyo na lumuhod sa harapan ng Panginoon, yeah, just do that for a few minutes lang. Then I'll close us in prayer. Two things lang po while we're praying. Sana di ako nakastorbo. But I sense the Holy Spirit na parang hinahamon lang po tayo. Una, ano yung kabasagan po natin na yung kailangan po talagang isuko sa Panginoon? It's a brokenness caused by sin. Siguro kung dediretsuhin po natin, siguro ang bansag natin dito, bandage. Bandage, pwedeng sabing addiction, pwedeng sabing pet sin. Yung kala mo sinuko mo na, pero paulit-ulit, pabalik-balik. Pero bakit sinasabi kasi ng Lord, anak, iniyakan mo, pero hindi naman talaga basag. Hindi mo naman talaga sinuko. So ingat po, na hindi tayo maging Samson, hindi tayo maging David, na pinagkakatiwalaan po tayo ng napakaraming tao. Huwag natin sirain yung tiwala nila. Lalo na, huwag natin sirain yung tiwala ng Diyos sa atin. Pinagkaloob tayo ng Diyos ng napakamagandang ministry at mas marami pang pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Pero kailangan, hindi tayo naglilik. Kailangan buo tayo. Healthy leaders produce healthy disciples. There's no other way around it. Unhealthy leaders, broken leaders will soon hurt disciples and baka sila maging broken din dahil sa atin. So for God's sake, for your sake, for the sake of the people you love, be healed in Jesus' name. And there's a second thing lang po na I sense the Holy Spirit na gusto din pa sa atin. Anak, ano ang alabaster jar mo na i-offer mo sa akin? Siguro hindi tonight, but in this season of your life. Baka some of you, mga kapatid, this is a season of winning. You know what I'm saying? This is a season of harvest. It's a season of promotion. Maganda. Sabi ng Lord, anak, sinagot ko na prayer mo. Higit pa nga sa hinihingi mo, di ba? Ang promise ng Lord, the God who is able to do exceedingly, abundantly, above and beyond what you ask, think, or imagine. So, okay, nag-church ka. Nagpapatuloy ka, praise God. Pero, hindi ba, sabi nga po natin, gratitude is the highest form of worship.
Baka may hinihingi si Lord na alabaster jar. O anak, binigay ko hindi lang yung hiningi mo, higit pa sa hiningi mo. And hindi to hindi po to requirement, hindi po to legalistic, Pero kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, hindi si Pimans, kundi ang Diyos na sinasabi ng Diyos, anak, kung may gusto kang ialay sa akin na alabaster jar, it will be a pleasing offering. It will be an acceptable offering unto me. No? Sige, makinig lang muna tayo kay God, then I'll close us in prayer. Thank you, Lord. Okay. So po, let me close us in prayer. Lord, loobin ninyo na ang GTC, hindi lang yung church, but yung network na ito. We will always walk in brokenness and with a contrite spirit before you. Lagi po sana kaming nagpapakumbaba. Lagi po sana kaming humihingi ng tulong. Lagi sana kaming dependent sa inyo. Lagi po sana kaming reliant sa inyo. We will never put our trust in our flesh, never put our trust in our success or victory. Lord, may we be truly a humble network na laging nagpapakumbaba, lagi pong we empty ourselves before you so that you can fill us once again. Lord, may this network be marked by brokenness. Hindi yung brokenness ng sin, kundi a brokenness by the Savior. Yung willing kami, Lord, kahit na masakit, but to come to you again and again. Prune us, Lord, if necessary, so that we can bear more fruit, and fruit that will last. Not unto us, but for your glory, honor, and praise. And this is our prayer in Jesus' name, and all of us here will say, Amen and amen.